Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Panghapon, ang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. At siyempre mula dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. At ngayon po ay February 16. Wow! Natatandaan ko, this is a very special day because ito po ay Caloocan Day. And kaya ko po natatandaan din, this is yung firstborn ko ito, birthday niya nung Caloocan Day. Dahil sometime in the past ay doon po kami nakatira sa Caloocan. At it so happened na yun ngang anak ko, yung firstborn ko, yun na, birthday niya nung February 16, Caloocan Day. So, happy birthday sa iyo, anak. My firstborn is now in America and he's working there as a nurse. Yes, isang matagumpay na nurse na po siya. At congratulations, and we are so proud of you, anak. And of course, may yung apo ko, yung kanyang anak na pangalawa, dalawang anak niya na lalaki, who is also, I think, is also taking up nursing, no? Ka-birthday niya, si Tristan. Happy birthday, apo. And sa lahat po ng may birthday, of course, happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, siyempre. Okay. So, ngayon pong hapon, pero bago tayo mag-umpisa, ang dami na nating viewers. Oh. Thank you very much po kay Justin Gatox Makiro, Asip from Asip Pasig City. Asip Pasig City. And also, Kuya Chot Velasquez is watching. Thank you for watching. Justin Gatox Bekiro, Fairways Broadcasting Network Incorporated. Broadcasting Network, ano yun? Foundations Incorporated, Bandero News, Philippines, Clinica de Alternativo, Medicine Wellness Center, Audiovisual Communicators Incorporated, the National Telecommunications Commission. Wow. DWIUAM 990 kHz Radio Bandera Band Metro Manila Test Broadcast. Wow. Naalala ko tuloy when nung nag-umpisa tayo sa broadcaster, that was so many years back, sa DWBL and Armed Forces Radio and DZXQ. Diyan mo tayo nag-umpisa no? At napaka sarap hong alalahanin. Kaya ngayon nga pag-uusapan natin yung mula sa libro ni Miss Brian Tracy, isang American writer, no? Ang kanyang libro na Believe It to Achieve It. Yan. Tinalakay ho natin ng mga nakaraan nating in the past few weeks, no? Yung mga dapat nating gawin. Ito nga, number 3, have developed a clear vision. Yan. Ano yung ibig sabihin yan? Alam nyo, kapag meron kayong balak sa buhay nyo, of course, do you have some dreams to fulfill? You want to become somebody in the future? Habang kayo po ay nag-aaral, siyempre, meron kayong mga tinatawag na vision para sa buhay nyo. Kung wala ho kayo noon, ano mangyayari sa atin? Wala, no? So, ang tao hong merong pangarap, siyempre, sa umpisa pa lang ng kanyang buhay at habang siya ay nagkakaedad at nag-aaral, ay tinatahak niya na at gusto niyang tahakin yung kanyang gustong ma-achieve sa buhay, siyempre. Ang malungkot kapag wala kayong vision o pananaw sa inyong future, para tayong isang hungkag na isang
tao lang, no? O, ibig sabihin, wala kang magandang pananaw sa buhay mo. Para bang boksingerong bara-bara, naiisip mo lang na sapat na sa akin yung mabuhay. Hindi po tayo nandirito sa mundo para mabuhay lang o kumain, hindi po ba? Kailangan meron tayong mga balakid sa buhay para maging kapaki-pakinabang sa ating sarili, sa ating komunidad, sa ating pamilya at sa kabuuan sa ating bayan. Yes, kasi lalo na yung mga kabataan. O anong sabi ho ni Rizal, ang ating pambansang bayani, ang sabi niya, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo yan. Kaya nga pag nakikita po natin ang ating mga kabataan na para bang walang patutunguhan, yung mga nakikita ho natin dyan sa daan na kung saan kabalandra lang sila dyan, wala silang, parang wala na yatang future dahil nakikita natin may mga dala-dala silang mga kung ano-anong pinagsisinghot nila. Ano ang ating magiging pagtanaw sa kanila? Sila ba ay pag-asa ng bayan? Hindi po, no? Kaya mga minamahal nating mga kabataan, sana po kayong lahat ay magkaroon ng vision sa inyong future habang kayo ay nagsisipag-aral lamang pa lang, no? Naalala ko yung ating kasama rito, si Ginoong Chot Velasquez. Alam niyo po ba kung ano ang kanyang pangarap when he was still studying? Gusto niyang maging isang ganap na piloto. But then, alam niyo po ang buhay, masyadong maraming balakid, no? Di niyo ba napapansin kahit sa pang-araw-araw nating mga gawain, ang daming balakid. Halimbawa, gumising tayo ng maaga para meron tayong pupuntahan na meeting or whatever. Pero napansin nyo na ang daming balakid. Medyo nakalimutan nyo yung inyong cellphone, nabalikan nyo pa, naantala kayo, tapos na-traffic kayo ng katakyot-takyot. Ganyan talaga yung buhay. No? Mga simpleng problema, pero yan ang nagkakat ng ating mga vision para sa ating future. Pero yun na nga, balikan natin si Mr. Chot Velasquez. Gusto niyang maging isang matagumpay na piloto. But then, ginagawa niya ang lahat. Napaka-brilliant itong batang ito. Kaya lang, merong isang balakid na siya ay may problema sa kanyang mga mata. Yan. Kaya sinabi raw ng doktor na medyo wala na yung dream mo na maging piloto. Kasi alam niyo po, to become a pilot, kailangan 2020 vision mo niyan, di ba? Or else, baka mabangga mo yung clouds. Di ba, no? So, yun. Sabi nga niya sa akin, parang gumuho daw ang kanyang mga pangarap. Pero, itinuon niya na ang kanyang pansin sa iba pa niyang mga pangarap. At siya ay naging isang matagumpay na guro sa college. Natapos siya ng kanyang profesyon at naging isa siyang matagumpay na anong tawag doon sa yung sociologist. Alam niyo po, to become a sociologist ay bihira ho yun, no? Kasi nandun na lahat ang ating mga kinakailangan mapag-aralan. Ay sabi ko nga, kung ako lamang ay namulat na kaagad, marahil yun din ang aking kinuha. Pero ngayon na eto na tayo sa kahapunan ng edad, pero hindi pa rin huli ang lahat. Meron tayong pa rin vision sa ating future na bago, no? Siyempre, hindi tumitigil po ang ating mga pagpupunyagi. Kailangan para tayong matapang na isang sundalo. At siyempre, bilang isang sundalo, ay kinakailangan well-equipped ka paglaban mo sa gera. Para ding paglaban sa buhay. Ano ibig sabihin ng well-equipped? First of all, meron kang pinagmamalaking matatapos mong career. Yes, yan ang isa sa mga sandata sa buhay, no? Meron kang natapos na career, meron kang dream sa iyong buhay. Ano yung gusto mong mangyari? Ikaw ba ay gusto mo ganito ka na lang? Hindi, siyempre. May pangarap ka. You want to become a doctor, a teacher, or what? Ako, I want to share with you. When I was still young and I was a kid, during my teenage life, alam niyo po ba na ako yung nagtiteacher-teacheran sa aking mga kaklase, sa aking mga kalaro.
sapagkat yun ang aking pangarap, no? At finally, I was able to fulfill it. Though, ako po ay nag-asawa ng maaga, no? At the age of 17 years old. But then, hindi ho naging sagabal sa akin yan. In fact, ginawa ko po yung paraan para makapag-aral. Yan ho. Kasi ang hirap ng buhay nun eh. Nag-isip-isip ako, sino kaya magpapaaral sa akin? And it so happened that I was able to meet my husband na who is now, during that time, was taking siya ho ay nasa magpo-fourth year political science siya. Kasi maglolo siya after all pagkatapos nung kanyang 4-year course. Nagkakilala kami at naisip ko, ito na siguro yung makakatulong sa akin, no? Alam niyo po, tayo kinakailangan maging wise tayo sa buhay natin. At hindi naman dahil sa panggagamit ng kapwa, but then kinakailangan na matalino tayo sa pagpili ng ating mga makakasalumuha. Yan. At kung alam natin na siya ay makakatulong sa atin, why not? Diba? At hindi, tandaan niyo po to mga kabataan. Miski na nung when I was still the DepEd bilang isang guro dito sa Manila, I used to say to my estudyante, wag muna kayo mag-asawa sapagkat napakahirap pagsabayin ang pagkakaroon ng pamilya at the same time you want to finish your education. Pero ako, nangyari na sa akin yung kaya nga sinasabi ko sa inyo at it so happen na mabait ang Diyos, ginaid niya ako, and of course with my na tinatawag na pagpupunyagi, yan, kailangan ho natin yon. Kung hindi kayo matibay at magpunyagi sa buhay, wala kayong vision na maging isa kayong professional o maging mabuting mamamayan at the same time, ay hindi nyo magagampanan ng lahat ng yan. Pero habang kayo ay nag-aaral, pag-aaral muna. Naalala ko tuloy, napanood ko ng isang araw sa television dito sa isang malaking network. Isang bata na 17 years old siya, nag-relate siya, sabi niya, nakikita ko po yung mga kaklase ko. Parang nagsisi daw siya dahil pregnant na siya, no? Dahil nagkaroon siguro siya ng boyfriend, and so wala na daw siyang magagawa kundi mag-isip na lang siya na alagaan na lang daw niya yung magiging anak niya. Well, hindi po masama yun, pero parang nabawasan yung kalidad o yung iyong magandang future. Kasi alam niyo po ba, iba yung nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi kayo mamemenos kahit sa lugar kayo pumunta. Kaya ang inyong pag-aaral ay inyong pagsumikapang matapos dahil iyan ang inyong sandata. At anuman ang vision nyo sa inyong future, iyan ang inyong guide. Kaya nga, mga estudyante, pag nakikita ko kayo, naalala ko nung kabataan ko. Pero it's a good thing naman, nakatapos tayo, kaya no regrets, no? Di ba? No regrets. Kasi ang masama, nag-asawa ako, tapos nasa bahay lang ako. Naging taga-timpla lang ako ng kape ni Mister. Wow, ayoko nun. Kasi it so happen na, sabi ko nga doon sa mga anak ko na puro lalaki, 4. Noon, alam niyo po ba, ang pangarap ko, matapos ko lang ang aking pag-aaral at maging isang professional. Pero ang Diyos ay napakabait. Kasi pag nakita niya na ikaw ay mapunyagi sa buhay, meron kang tinatahak na magandang future, meron kang mga, meron kang mga balakin. Binalak ko na maging professional dahil sabi ko, professional yung aking asawa. It's a good thing. Professional yung asawa ko. Nag-guide din siya sa akin. At the same time, pogi na, professional pa. Di ba? Paano ako? Hindi na nga ako maganda. Tas lang ako, high school graduate. Wow. I won't let it that happen. So, yun ang nangyari. Nagpunyagi po ako at ayun, ginaid ako ni Lord. Biruin niyo po, first semester lang ako. 3 taon, isang summer, ang aking binuno para lang matapos yan. At alam niyo po, nakagraduate ako, kapapanganak ko pa lang dun sa pangalawa kong anak. February 1973, February 21, yung pangalawa kong anak. February, March, April, the following month, graduation ko. Alam niyo po ba, yung last semester ko, dahil kagampan nga ako noon, sabi ng husband ko, kid,
Buti kaya, tugil ka muna itong semester na to. No! No, 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 no. Sabi ko, last semester ko na, ititigil ko pa. Di maghintay pa ako ng another 6 months ba yun? Wow, I want to, talaga I sacrificed a lot. And then, hindi lang yan ang binigay niya sa akin. Dahil ako isang professional, nag-guidean ko yung aking mga anak. They become professional, all of them. Letran, Sambeda, at isang Eyak. No? I am proud of them. Puro lalaki. Ngayon may mga pamilya na sila and they were able to send their children to Ateneo, ang mga apo ko. Ang galing, ha? Diba? Hindi po ako nagyayabang. Wala naman pagyayabang. Yan lang naman para gusto ko nga makita sa inyo, ang vision ng isang tao ay napakahalaga. Ang vision nyo sa inyong future. Para tayong gumagawa ng parang isang arkitekto, nagagawa ka ng plano. Yan, hindi aeroplano, plano. Plano yung kailangan. Lahat ng gagawin natin sa buhay kailangan may plano dahil pag wala, boksingerong bara-bara. Hindi po ba? So, bago tayo magpatuloy, I want to greet yung ating pong mahal na principal, Dr. Lloyda D. Diaz. Alam niyo po, parang isa talagang mabuting ina yung aming principal na yan. Bakit? Alam niyo po ba, nung ako'y nagtayo ng itong ating maliit na opisina doon pa sa UN Avenue, inimbita ko siya para doon sa ating pagbubukas nitong ating Elizalde Broadcasting. Though si ma'am po ay galing pa ng Baguio because during that time may seminar ang mga principal sa Baguio. Pinagbilin pa niya ako doon sa mga co-teachers ko na, si Mel, wag niyong pabayaan, tulungan niyo yan. Dahil marami po akong bisita doon sa pasinayan ng ating studio, yung amin pong school ang nag-prepare ng, doon po ako bumili ng mga pagkain na ialay sa mga bisita at the same time, pagkatapos niya ng seminar sa Baguio, pinilit pa niyang pumunta roon sa aming maliit na pagbubukas ng studio. At kaya hanggang ngayon, di ko po makalimutan si ma'am dahil mapagmahal sa kanyang mga guro. No? Maraming salamat po, ma'am. At isa pa yon, hindi ko makalimutan. Alam niyo po, inutusan niya ang mga tauhan doon sa ating paaralan sa Arellano High School. Pinadala niya yung podium dahil sa aming bisita noon ay si Ginoong Eddie Ilarde, ang former senator natin at isang magaling na broadcaster. Itong mga batang to, hindi niya kilala si Eddie Ilarde, no? Pero alam niyo, kilalang kilala yan. Magaling na broadcaster and at the same time, he became one of our senator during that time. Siya po ang nagka-cut ng cutting ribbon sa ating pasinaya sa Elizalde Broadcasting. So, yan po, hindi natin marami tayong mga kailangang alalahanin at gawin para sa mga vision natin sa future. At sinasabi nga po, kung na-develop natin ang clear vision natin sa ating buhay, hindi po tayo magsisisi dahil yan ang ating kasangga. At syempre, sinasabi sa ating ang ating mga pangarap ay napakahalaga. Hindi basta mangangarap ka lang o titingin ka sa langit pero wala ka naman palang ginagawa. Ang nangangarap ay sinasabayan ng pagsusumikap, no? Sinasabi nga nila kamanghangang mangha po ang bawat isa sa atin. Bakit? Dapat po niyang makita yung mga bahagi na yan. Hindi po ba kamangha-mangha yun na ikaw ay ipinagbuntis ng iyong mother for 9 months, no? At alam niyo po, sa pagluluwal ng sanggol ay sinasabi nga po, ang taong nagdadalang tao, ang isang paa niya ay nasa hukay. At kung ikaw ay nilabas sa isang maluwalhating itong daigdig na to, you are lucky, di ba? Tayong lahat, lucky, kasi boy tayo Pinanganak tayo ng ating mga magulang, kaya wag natin silang kalilimutan, di po ba? Doon lamang sa pagsisimula na yon, matagumpay na po tayo dahil kayo ay lumabas sa daigdig at naging tao. Kung kayo pinagbubuntis pa lang, nagkaroon na ng miscarriage. Matagumpay ba kayo? Hindi. No? Kaya nga yung sinasabi, tignan mo kung saan ka nagsimula at yung potential mo ay ayusin mo. Ibig sabihin, pagplanuhan mo. Para ka bang isang itlog
na isang itlog lang tayo, no? Kumbaga, isang itlog ng isang agila. Pero bakit agila? Nung lumaki ka na, you become somebody, di ba? Isang makapangyarihan, may kapangyarihan ka na because meron ka nang ipinagmamalaking isang karir na hindi ka na no ordinary na tao sapagkat nakapag-aral ka. Di po ba? Kasi yan ang magandang guide natin sa buhay. So, mga minamahal nating taga-subaybay. Pero bago yan, yun nga, gusto ko walang batiin yung ating mga kasamahan dyan sa Arellano, si Miss Emily Molo, and of course, our good friend, Miss Eunice Abanto. Kumusta kayo dyan? And of course, may kumadre pala. May kumadre who is also a co-teacher of mine at naging presidente ng Manila Public School Teachers Association. Si Miss Año Nuevo, Merlin Año Nuevo. Yes, my kumadre, she will be celebrating her birthday on the 22nd of this month. Yan. Ka-birthday yan halos nung aking pangalawang anak. Yung kanyang inaanak ay si Erickson. Birthday niya sa 21 and then yung my kumadre will be celebrating her birthday on the 22nd. So, happy birthday sa inyong lahat sa mga February mga pinanganak ng February. Yan. Thank you very much. At, yung mga batang ito, no? Nakita nyo yan? Yan yung mga batang nandito sa atin ngayon at magagaling yan. No? So, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Sige, mapakita raw yung mga pictures ng mga batang ito na nag-OJT sa atin. Wow, look at them, oh. Mga kabataang punong-puno ng saya ang kanilang future, no? Ang kanilang mga katauhan ay mga talagang mga batang-bata pa at punong-puno ng magagandang mga pangarap. Ang kanilang mga utak. Kasi, siyempre, itong mga batang to may mga pangarap in the future. May mga pangarap ba kayo? Yan, very good. Congratulations. At ipagpatuloy niyo yung magandang gawain para kayo ay maging isang mabuting mamamayan at maipagmamalaki ng Pilipinas. Okay. So, yan o, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. Don't forget, si Erickson, birthday niya sa 21st of this month, yung second son ko ho. Inuulit ko yung pagbati ko sa aking anak na nasa Amerika, nasa Michigan. Nilo, anak, thank you so much. And, we are so proud of you. Lahat ng mga anak ko ay pinagmamalaki ko at sana lagi kayong matagumpay at malayo sa anumang sakit. So, God bless you all. And we wish you long life. Asan yung mga pangalan ng mga batang yan? Ayan, si Miss Jana Villato. Ayan. And Ray Carcido and Lesardo Villapando. Yung isa na hindi sumipot. Si Vladimir. Naku. Ano ko yan eh. Si Vladimir Putin of President Vladimir Putin of Russia. Iniidolo ko. No? Alam niyo po ba yan? Vladimir De Alta. Vladimir De Alta. Pero wala siya ngayon. So yung mga batang ito, Miss sino ito? Vladimir De Alca, Lesardo Villapando, Ray Carcido at syempre ang kanilang reyna na sino yan? Si Jana. Jana. Where is the name? Nako, thank you very much for watching, Miss Teodora Villato. Hi, Tita Mel, watching po. Ayan. Andito yung maganda mong dalaga. Ha? Thank you very much. Okay. Thank you for watching at sana ay lagi kayong nandito sa ating studio at sumusubaybay. And Jana, thank you so much, anak. And so, don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget,
I always say, I love you all. Bye-bye.